Hustisya ang sigaw ng kaanak ng mga biktima sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban. Tiniyak naman ng DSWD na nasa kustodiya na nila ang dalawang estudyante na itinuturing na ngayong Children in Conflict with the Law o CICL. Magbabalita si News 5 stringer April Cuesta. April? Cheryl, Yes. April, kumusta na ang mga sugatan dyan sa Tacloban shooting? sa ngayon, Cheryl, unti-unti na silang nagpapagaling. At ang iba, may ano pa rin, may trauma pa rin na nararamdaman at unti-unti rin tinutugunan ng gobyerno at may umaalalay din pong suporta sa kanila. So paano tinutugunan ng pamahalaan ng pangamba ng mga pamilya ng mga biktima na baka nga hindi sapat itong pananagutan ng mga menor de edad na sangkot sa krimen? Cheryl, sinigurado naman po kahapon ni Secretary Rex Gatchalian na itong mga nakagawa ng krimen nasa kustodiya ng CSWD at ang isa naman ay nakasuhan na at haharapin nila ang karampatang kaso. Samantalang ang 14 anyos naman ay nasa pangangalaga rin ng CSWD dito sa Tacloban City. At nangako din siya ng hustisya para sa mga biktima. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Rex Gatchalian. Inassure ko sila na yung dalawang suspect or yung dalawang assailant ay nasa kustodiya na ng DSWD. Nasa isang facility na natin and I assure them that. Pag inassure ko sila, then at least alam nila, may peace of mind sila na hindi lang yung parang walang nangyari. Buong school community and the greater Tacloban community is also affected. Hindi naman to dahil hindi mo wala kang anak doon. Everybody's worried sa nangyari. So we'll have to work with the local government unit on how we can heal as a community. April, ano ang update sa investigasyon? Nakumpirma na ba yung sinasabing ang gang daw na may kaugnayan sa dalawang CICL? Sa ngayon, Cheryl, hinihintay pa natin ang statement ng PNP kung totoo ngang connected sa gang itong mga kabataang ito dahil nag-iimbestiga pa po sila hanggang sa ngayon, Cheryl. Kumusta ang seguridad sa mga paaralan dyan sa Tacloban kasunod nitong pamamaril? Nagbago ba? Cheryl, sobrang nagbago. Mahigpit na po ang mga kapulisan. Kung napapansin nyo sa mga balita or sa mga nakikita natin sa mga pictures or mga ina-upload ng mga netizens, sa isang paaralan dito, pag magpapasukan na or in the morning, pag umaga, may mga nakabantay na pulis sa may gate at hindi tumutulong din sila sa pag-check ng mga gamit at nakapila ang mga estudyante. Medyo maaga na rin ang pagpasok ng mga kabataan para din masakto na alas 8 din mag-uumpisa na ang klase. Nasa loob na silang lahat at walang mga nakakatakot na mga bagay na mga bitbit ang mga estudyante. Kamusta rin ang pamilya ng mga biktima? Kanina, Cheryl, nakausap natin ang isa sa mga classmate ni Franz, yung hero na estudyante, at ni Joyce. Tatlo kasi sila, natamaan si Miss Mary sa kanyang sa paa niya ng bala ng baril. Medyo iniinda niya ngayon ang kanyang paa. Na semento na ito, Miss Cheryl, at hindi niya ito maigalaw sa ngayon. Paggabi, umiiyak daw ito at minsan bigla na lang siyang nagugulat at tinatawag yung mama niya. So medyo nalulungkot din ang mama niya sa trauma na pinagdadaanan ng anak niya. Nagiging matatag na lang po silang pamilya para sa anak niya. At yung kapatid din niya na si Joy or grade 12 na ate niya, naka-experience din ng trauma din, Miss Cheryl. Kaya ngayon, medyo nahihirapan yung nanay nila kung ano yung gagawin, pero kinakaya na lang nila, Miss Cheryl. Doon sa mga injured, hindi ba't mayroong nasa ICU? Kamusta? Sa ngayon po, critical pa rin or nasa ICU pa rin po ang kanyang, ang lagay niya po. At hindi pa rin po sa makausap ng pamilya. Dalawa po kasi itong nasa ICU. Yung isa po is yung may tama sa ulo, tapos yung isa naman is may tama sa lower part ng body.
Miss Cheryl. Nagkaroon na rin ba o may mga statement na bang ibinahagi ang PNP ukol sa mga pamilya nitong dalawang CICL? Sila ba ay nakausap na ng kapulisan? Sa ngayon, Miss Cheryl, wala pa kaming natatanggap o wala pa kaming nakikitang statement ng mga kapulisan ukol sa sinabi ng pamilya. Trinay po naming puntahan at kausapin yung pamilya. Hindi rin po sila nagpapaunlak po ng panayam po, Miss Cheryl. Kamusta daw yung dalawang CICL? Nandun pa rin po sa kustodiya po ng CSWD ang dalawang estudyante. Kasi nung unang, mga first few days, 'di ba, April, you were saying na parang in shock itong dalawang CICL. Kahapon, nakausap natin ang PNP at sinasabi nila, base doon sa observation nila sa behavior, ay parang normal, parang hindi apektado. Pagdating doon sa demeanor daw na ipinapakita nitong dalawang CICL, parang walang pagsisisi or remorse. Sa ngayon po kasi, Miss Cheryl, medyo iba-iba din ang pinapakita ng mga kabataan. Meron ding na medyo nagsisisi rin sila, merong nagsasabi din na mga kakilala nila na nagsisisi sila. Meron namang parang okay lang, oo, yung nagawa nila. Pero hindi pa masyadong maano talaga na yun talaga yung nararamdaman. Paiba-iba po yung nararamdaman ng kabataan, base sa mga nakausap natin ng mga kaibigan nila, Miss Cheryl. So ngayon, ang malinaw, itong dalawang CICL ay mananatili sa kustodiya ng DSWD. Yes, Miss Cheryl, andun po sila ngayon at sinigurado po ng PNP at sinigurado din ni Secretary Rex Gatchalian na nasa CSWD ang mga kabataan. Maraming salamat for the update, News 5 Stringer, April Cuesta.